Oh my gosh. Jose Cabral is now dead. According sa kanyang driver, nahulog daw ito sa bangin. And what a coincidence. Remember Copper Silapid? When he said na ang gobyerno ni Bangag ay papunta na sa bangin dahil ito ay hawak ng mga sindikato. At sa pagkakaalala ko, it was Karen Sab Davila who said na ang gobyerno mismo ang sindikato. Can you imagine? Si Jose Cabral nahulog mismo sa bangin na sinabi nga, di ba, ni Copper Silapid ng gobyerno ni Bangag ay papunta na sa bangin. Pagkatapos namatay si Yusek, sa bangin din mismo. I do not know, allegedly, nahulog daw ito. But who knows? Well, for those of you na hindi masyadong aware, si Jose Cabral was na-involved dito sa flood control project because according, okay, sa mga taga DPWH, si Jose Cabral mismo yung gumagawa ng mga proposal projects para sa mga proponents. And nagkaroon before ng issue si Cabral at si Tito Soto because of the screenshot na lumabas na inaalok, okay, ni Cabral si Tito Soto ng I do not know exactly if it is 500 million or 500 billion worth of project na allegedly tinanggihan daw ni Tito Soto. Anyway, marami kasing alam, of course, aside from ex-Secretary Bonoan, si Jose Cabral, silang dalawa talaga ang sabihin nating maraming alam sa tunay na pangyayari dito sa Nakawan, sa flood control project na ito. Sabi sa inyo, kailan pa nagpapaimbestiga itong si Ngagba? Kailan niya pa sinabi na mahiya naman kayo? Kailan niya ni-start yung pag-iimbestiga niya? Na hanggang ngayon, hindi niya pa rin sinasabi kung sino talaga yung mastermind. Alam mo yung bago siya mabuking, binuking muna niya yung mga kasama niya. Bago siya maimbestigan, nagpa-imbestiga na siya para kunyari hindi siya kasama. Oh my God. Gravity. So, ilang buwan ka nang nagpapa-imbestiga? Sino ba talagang mastermind? Kung hindi ikaw. Dahil sabi mo, it's not you. It's not your cousin. But according kay Saldi ko, na lagi niyong kasama. Okay? Ikaw daw, nga ba? But you're denying it. So, kung hindi ikaw at hindi yung pinsan mo, sino? Diba? Oh my God. Tapos gusto niyo pauwiin si Saldi ko? What the fuck? So, magkakaroon ng yung Ninoy Aquino International Airport, mapapalitan na naman. Magiging Elizalde ko International Airport. What the fuck? This is so talaga. This is so scary. Hindi natin alam who's next. Kaya lahat kayo na merong alam dito sa pagnanakaw na ginagawa ng administrasyon ni Bangag, you have to be very, 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 very careful. Itikom nyo yung mga bunganga nyo. Wag na wag na wag. Okay, makakarating sa Malacanang na meron kayong plano. Okay, na ibulgar sila. So, Pangandaman, si Olivier, Bersamin, kayo-kayo. Even ditong si Vince Dizon, kamakailan lang sa live ko, sinabi ko yan si Vince Dizon, nagtrabaho dati kay PRD yan. Kaya alam niya yung mga matitinong ginawa ng dating administrasyon na ngayon, patango-tango na lang. Kada may sinasabi si mga tangulan siya ng tao, yes, gano'n siya na gano'n. Kasi wala na rin siyang choice. Hindi niya alam na ganyang kagrabing sindikato ang napasok niya. Kaya I am not for Vince kasi buwisit na rin ako dyan sa secretary ng DPWH ngayon. Kaya lang ang sinasabi ko lang, wala naman siyang choice. Kasi baka katulad ni Jose Cabral, mahulog din ito sa bangin. Oh my God, nakakatakot.